Hello po, ako po si Rino Alvaran. At ako po si Glenda Alvaran. Kami po ay member ng events team dito po sa Wisdom Church of Manila. May 14, ganap na alas 5 ng hapon. During that time po, ako po ay nasa kapatid ko na bedridden dahil po siya ay nag-suffer ng hemorrhagic stroke. Naroon po ako para po kuhanin yung kanyang oxygen tank at ipa-refill. At suddenly po, naka-receive kami ng tawag mula po dun sa isa naming kapatid informing us that mayroon pong nagaganap na sunog 3 houses from our house. Nung sinabi po ng kapatid ko na may sunog, ako po ay agad na lumabas ng bahay at tiningnan kung saan ang sunog. Ngunit paglabas ko po ng bahay ay mausok na. Pero tumuloy pa rin po ako, hinanap ko kung saan nagmumula at napakarami na pong tao sa labas. Nagkakagulo na sila. Umuwi ako ng bahay, in-inform ko yung mga kasama ko sa bahay na may sunog, wag silang lalabas ng bahay at napakausok na. Isarado yung bahay kasi bawal mausukan yung kapatid namin na may sakit at saka yung mga bata nga. Sinabihan ko naman sila na magbasa ng towel, huwag aalisin sa bibig. Tapos nagpapanik na yung mga pamangkin ko. Tapos nilagyan namin ng oxygen na manual yung bayaw ko kasi wala ng kuryente. And then lumabas uli ako ng bahay. Nakita ko ang laki na ng sunog. Yung asawa ko noon before that, pinapunta ko ng parking para ilipat yung mga sasakyan namin para may maikutan ba yung bombero kung sakaling dumating. Nung babalik na sila ng bahay, hindi na sila makabalik dahil ang laki na ng sunog. Nung makita ko yung malaking sunog, naputol na yung kuryente at naglalagablab na sa lapag, binuhusan ko pa ng tubig and then bumalik ako sa bahay, nag-declare na ako. Nag-declare ako, sabi ko, Lord, cover us with your blood, Jesus. Hindi masusunog ang bahay namin in Jesus' name. Kahit sino magsabi, nagulat sila, bakit hindi kami nadamay considering na ang pagitan namin almost 3 or 4 meters lang ang layo. During that time nga na talagang sobra na yung aming praising at saka pagtawag sa Panginoon. Namalayan ko na lang habang ako'y nagpe-pray. Nag-i-speak in tongue na pala ako. Sobrang galing ng Panginoon. Pumapasok ako sa bahay namin. Sinasabi niya kung anong gagawin ko. Dumating na yung nagre-rescue sa likod bahay namin. Yung mga bata, na-rescue na mano-mano. May mga kapitbahay kami na pinadala si Lord na tumulong sa amin from 2nd floor doon sa likod bahay namin na pader ang pagitan. Sabi ko, mayroon pa dito mga tao pero may bedridden kami. Hindi kakayanin na iakyat namin dito. So, tuloy-tuloy lang ako ng prayer, speak in tongue. Eto na, naglalagablab na yung ibaba ng bahay ng kapitbahay namin. Nagpipray pa rin kami mag-asawa. Sobrang init na, ramdam na namin sa mata namin, sa katawan namin. Nasa gitna na yung apoy ng dalawang bahay. At talagang kung titingnan mo talaga siya, yung bang parang gusto na niyang dilaan yung bahay namin, pero dineclare namin kay Lord. Sinabi namin kay Lord, Lord, we command our angels na this time, palibutan na yung bahay namin. Would you believe na yung apoy na dati ay naglalagablab na gumaganon, ang nangyari sa kanya, nung i-release namin yung prayer na yon, gumanya na lang siya, umikot na lang siya. Hindi na siya yung parang mandadagit pang ganon, umikot na lang siya. Yung hinipo ko yung sasakyan, sobrang init na niya. Naisip ko yung mga towel namin na nasa labas, binasa ako ng tubig. Tapos isa-isa kong itinapal dun sa likuran ng sasakyan na mainit na. And then I declare na hindi ka masusunog in Jesus' name. Yung huling towel, initsa ko dun sa kapitbahay namin na nasusunog na yung parang sa may aircon nila. Initsa ko doon, sabi ko, by the blood of Jesus Christ, hindi ka lilipat apoy dito. Diyan ka lang in Jesus' name. Talagang kinuman ko. Sabi ko kay Mama, okay na. Nakita na natin kung paano kumilos ang Panginoon. Sa totoo lang po, hanggang ngayon, marami po ang nagtataka at hindi makapaniwala na yung bahay namin na kung titingnan mo, talagang trap kami. Dahil kami yung kaduluduluhan. Sobrang usok. Wala kaming malalabasan. Hindi namin ina-expect yung kabilang bakod na may mga tao pala dahil pagka ordinary days, wala talaga kaming nakikitang mga tao dun Pero dahil ang ating Panginoon, ang pinagtitiwalaan namin, talagang siya ang gumawa
ng lahat ng paraan para ipakita dito sa mga taong ito na nasa sa palibot namin na yung Diyos namin pinaglilingkuran ay buhay at tapat sa kanyang mga pangako. Sabi nga po niya, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan na sa oras ng aming kagipitan, sa oras na may mga mabibigat kaming problemang pinagdaraanan, naroon palagi siya at kasama namin, siya yung aming kaagapay. At nung sinabi nga nung BFP na itong bahay na to, cleared na to, sabi niya ganon, yung tinuro yung bahay namin. Lumuhod na ako sa Panginoon at nagpuri na ako, nagpasalamat na ako sa Panginoon. Talagang napakabuti po ng Panginoon. Kaya naman po, kung gusto niyong maranasan na ma-equip yung pong supernatural protection ng ating Panginoon, we invite you on-site and online na umattend po sa gawain po dito sa Wisdom Church of Manila every 2 p.m. Sunday. See you! See you! God bless po!